Alas 6:30 ng umaga tuloy po natin ating morning balita. Nanindigan si dating Senior Superintendent Cesar Mancao na hindi siya susuko sa kabila ng palugit at manhunt sa kanya. Tumakas si Mancao sa kustodiya ng NBI dahil sa planong paglipat sa kanya sa Manila City Jail. Nanganganib daw kasi ang buhay niya dito. Kaugnay nito makakausap natin mismo sa linya ng telepono si Ginoong Cesar Mancao. Good morning, sir. Good morning, Paolo, sa lahat ng mga nanonood sa iyong programa. Opo, maghapon at magdabag po kayong hinahanap ng NBI. Kamusta na po kayo ngayon? Okay lang po. Mas feeling ko pong secure dito sa labas at kasama yung aking mga kaibigan. Kaysa doon sa NBI na madali akong sungkitin doon at kitilin yung buhay ko. Lalo na sa City Jail siguro kung nilipat ako. Matagal niyo ba bang plinano itong pagpuga po ninyo? May plano. Hindi naman siya yung katagalan dahil in-expect ko namin na favorable na yung decision ng korte despite na wala naman talagang mabigat na dahilan. At yung mga principal accused dito, matagal nang nasa labas, nakabalik na sa serbisyo, nandiyan na sa maayos na lugar, sa Senado na nga. Ako itong nagwi-witness, ako pa ngayon makukonvict, ako pa ngayon ililipat sa City Jail. Baka nakita ko na walang patutungang hustisya itong aking kalagayan. Kaya talagang nag-decide na ako nung isang gabi, isang gabi pala, no, na talagang umalis na sa kanilang kustodiya. Kapabayaan ba ng NBI kung bakit nakatakas kayo o magaling lang talaga kayo? Hindi naman sa magaling at hindi rin nila kapabayaan dahil stricto, masyado may CCTV pa. Naisahan ko lang sila at sana po yung dalawang kinulong, talagang walang na-blind ko rin sila na naisahan ko nga. Kumbaga, no? Dahil ayaw ko na i-detalye, pero ito alam ko naman din na disgruntled na rin yan dyan sa serbisyo dahil palakasan dyan. Yung isa dyan nga, 14 anyos na serbisyo, casual o contractual pa rin. Mas malaki pang sweldo ng mga ordinary manggagawa sa labas. Overtime sila ng overtime. Wala naman ding ibang mga benepisyo. At marami ho dyan sa NBI na ganyang sitwasyon. Mga 30 ho sila na yung iba halos 20 anyos na contractual pa rin. Samantalang may 3 buwan, 4 na buwan lang dyan na malakas, regular na kaagad. Talagang alam ko mga sentimento rin nandyan sa loob. Sir, linawin po natin, no? Wala kayong kasabwat sa inyong pagtakas mula sa NBI? Wala akong miyembro ng NBI, lalo na yung gwardiya, blinded ko sila. Mga kaibigan ko rin halos na rin mga nasa baba dyan. Okay. Ayon sa inyong abogado, ay pati pamilya nyo sa Amerika ay hinihingi nga na sumuko na kayo at lumitaw. Ano pong sagot nyo dito? Hindi, ang advice ng abogado ko dito na si Atty. Valenciano at Encenas, hindi, lalabanan ho namin. Pwede namang mas magandang sitwasyon na nasa labas ako na labanan namin kaysa nandyan ako sa loob. Baka buhay ko ng kasunod, no? Lalabanan. Ganun din naman Kaya kung nangyari ho kay na Senator Lacson sa iba pa dyan na pwede namang labanan na nasa labas ka. Mas feeling ko may laban ako nandito sa labas in terms of my personal security at kaysa doon sa nasa loob. At dito, at least makapag-mobilize ako, makahingi ako ng tulong kung kaninong kaibigan at pwede tumulong. Kaysa doon na hindi ako mabibisita. Mas doon pinag-istriktuhan yung aking dalaw at talagang aking kalagayan din lalong talagang medyo hindi ako pinagbigyan. Parang gano'n. Itong banta po sa inyong buhay, paano po nakarating sa inyong impormasyon na maaring ipaligpit kayo? At least dalawang beses, no? Pinablatter ko nga yan doon dahil wala ako doon sa kwarto. Pinasok ako. At nandiyan mga footmarks. Tsaka sa 3 linggo na halos magkasunod, na may surveillance sa akin, pasilip-silip. Nakapagtataka, walang isa sa mga taga-security na nakakilala doon sa description na tao. Sabi ko, kung may mangyari para sa akin, wala din makalam kung sino pumatay sa akin. Parang masyadong imposible, hindi nila makilala, hindi nila may CCTV naman doon. Kaya talagang nafe-feel ko na hindi na ako magandang mangyari pagkatapos. So ang sinasabi ninyo ay hinihinala ninyo ay that was an attempt on your life already, itong pag-surveillance at pagpasok nga sa loob ng inyong kwarto? Feeling ko ho, ano pa bang gusto nila? Halos hawak na nila ako sa kamay. Ba't nila pinayagan na meron pa ibang tao from the outside na hindi nga nila kilala na papasok doon sa
area ko. Ngayon, bakit sa tingin nyo ay kailangan pa kayo ipaligpit? Nasabi nyo na yung dapat yung sabihin at sinabi na nga ng korte na tinugon ang hearsay pa nga ang inyong testimonya. Hindi naman hearsay, kundi talaga technicalities lang na nangyari doon kay Senator Lacson. Na ako nga hindi na rin pumalag kahit pinamasama yung aking imahe doon. Dahil gusto ko na rin tanang at least sila, okay sila, nasa labas na, walang sala. Alam ko naman, dahil ako, nag-witness lang, yung iba nga dyan, inamin na, sila nang tumabaho, sila nang nag-interrogate, sila nag-ligpit ng anong mga ebidensya, alam nila kung sino mga gumawa, nabali walang sala. Ako pa ngayon nang excuse me, makukonvict at ikukulong na sa city jail, parang wala na akong kitang hustisya. Sabi ko, feeling ko na namin na favorable na yung decision ng aming motion for reconsideration dahil nakalabas na sila Oo. Ano po yung magpapalitaw sa inyo? What conditions ang... Siguro kung ma-assure ni Secretary De Lima, hindi ko naman talaga 100% na yung personal safety ko and security. Saka dun sa kaso, kung ano lang yung dapat nilang gawin. Although ginawa naman nila, in-attempt naman nilang gawin, talagang judge naman din ang decision. Mukhang ang judge nga, pati nga sa Court of Appeals, alam kong merong involved na malaking amount. At siyempre, ginamitan nilang nasa poder sila at saka influensya. Sa kanila yun favorable sa kanila, okay na sa akin. At least sila maayos. Sana naman, ako naman din sana, ilagay din sa ayos. Sabihin natin na hindi magiging favorable ang sitwasyon sa inyo at yung mga kondisyon po ninyo ay hindi ma-meet, no? Balak nyo bang maging pugante habang buhay? Wala talaga akong balak. Alam ko naman na madali lang, may solusyon ito kung talagang maging patas lang yung West. Pero sa ganitong panahon, mukhang hindi patas Kung, hindi naman habang buhay din siguro dahil palagay ko, sa ngayong pagkataon, medyo marami na nakalampag, marami nakaalam. Siguro, magdadalawang isip naman yung magde-decide ngayon. Ano pa bang desisyon na gagawin nila na wala nang witness against sa akin? May isang witness na si Dumlao, sinabi pa niya in open court na binulag nila ako, wala akong alam sa operation. In-exonerate niya ako. Ako naman ngayon, kung hindi na pala ako talaga pwede maging state witness, ibig sabihin, according to criminal procedures, na dapat yung aking statement, dapat hindi nila bigyan ng kredensya o weight. Ngayon, talagang bibigyan pa nila ng weight. So talagang wala akong nakitang hustisya talaga sa itong desisyon na pinataw sa akin ngayon. Isang beses lang ba kayo nakapag-usap ni Secretary Leila De Lima? 2 beses po kahapon, siya pong tumawag. At yung sa huling pag-usap po ninyo, meron ba kayo napagkasunduan? Nagbigay lang siya ng palugit sa inyo? Hindi, at least, meantime, ganito ang sitwasyon, nagkaroon kami ng parang hindi naman talagang concrete, understanding. Na siyempre, gawin ang trabaho nila. Saka siyempre, gagawin din ako ng akbang na ma-ensure ko na hindi na ako siguro nila basta mahuli. Kung magkagipitan, pag-usap niya na huwag na rin din kami lumaban. Sabi ko, hindi ko rin siguro makontrol yung mga kasamahan ko. Talagang warrior naman ito dati pa. At matagal ko na kasama at alam nila, naniwala sila sa akin. At alam nila na walang hustisya na itong nangyari sa akin. Siguro, hindi na sana makarating sa punto na yun. Dahil alam ko naman, sinabi ko, yung mga ibang tao dyan na napag-utusan lang, lalo na illegal ang orders, siguro naman, huwag naman natin sayangin yung mga buhay ng yung mga inosente na yun. Sabi ko, ito lang naman sana yung taga-justice ang talaga magising yung mga nasa judiciary. At sana naman yung pamunuan dyan na hindi naman maniwala doon sa sulsul ng sa taas ng mga nakapuder na tao. Talagang bigyan na ako ng tamang hustisya. Hindi naman ako talaga papalag sana. Tinis ko na nga Isang taon na mahigit hindi ako nagpa-interview dahil para lang manahimik na sana yung issue na to. Pero nakita ko na talaga nung decision at lilipat ako at may mga tangka sa akin. Sabi ko, kaysa paano pa ako makapagsalita kung wala na yung balang pinutok sa akin, hindi na ako makapagbangon. Meron po ba kayong mensahe sa inyong pamilya at mga kaibigan na tiyak ay nag-aalala po sa inyong kalagayan?
ay siguro naintindihan nila at alam ko naman na yung mga kapatid ko consistently at saka mga support doon ng mga churchmates namin nila at iba pang taong concern na alam naman nila nasa tama yung aking pinagtayuan at alam nila na we will prevail. Sir, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagtitiwala po. Polo. God bless po. Ayan po, former Police Superintendent Cesar Mancao. Tuloy po natin ang ating balita. Patuloy ang manhunt ng National Bureau of Investigation para sa nakatakas na dating police officer na si Cesar Mancao. Nakapuslit ito sa kustodiya ng ahensya at nanindigang hindi susuko. Sinibak na ng NBI ang ilang tauhan, kabilang ng isang security officer dahil sa insidente. Para po sa update, makausap natin si NBI Deputy Director for Intelligence Services na si Reynaldo Esmeralda. Good morning, sir. Paulo, good morning at saka sa ating mga tagapakinig. Opo. Kanina nakapanayan po namin si Ginoong Mancao at sabi nga niya ay wala raw siyang kasabwat dito sa kanyang pagpuga. Kayo po ba'y naniniwala doon? Sa ngayon po, under investigation pa natin, yung dalawang gwardiya under custody na rin. At saka ipapile natin yung kaso ngayong umaga sa Department of Justice. Patuloy ang investigation natin at saka si Director Rojas po ay pinag-utos na ang pag-relieve ng chief ng Security Management Division, pati yung executive officer niya, at saka yung dalawang gwardiya na involved dito sa pagtakas ni Cesar Mancao. Sa na-review po ninyong CCTV, paano po ba siya talaga nakatakas mula doon sa kanyang kinalalagyan? Ganito po ang nangyari niyan. Yung sa first shift niyan from 3 to 11 ng gabi, nakabukod si Cesar Mancao doon sa karamihan. Okay. Dahil may instruction yung chief ng Security Management Division dahil na may order na nga ang husgado na i-turn over si Cesar Mancao sa City Jail ng Maynila, ay minarapat nila na ilagay na siya doon sa karamihan. But then yung dumating yung bagong grupo ng security guard on duty from 11 to 7 ng umaga, nakita natin sa CCTV na at around 11:47 ng gabi, ay inescortan ng security guard Ibrahim Musa si Cesar Mancao patungo sa dati niyang selda. Very clear yun sa CCTV. Pagkatapos niyang hinatid, bumalik si Ibrahim Musa doon sa guard post niya. But then a few minutes, nakita natin sa CCTV dahil yung CCTV nakatapat mismo sa pinto ng selda ni Cesar Mancao. Opo. Nakita natin doon si Cesar, dala-dala niya yung bag niya, lumabas siya sa kwarto niya at saka dumiretso na lumabas na doon sa sa dating selda niya. Pero ito ngayong nakapagtataka, Director, yung CCTV, walang nanonood noon nagaganap yung pagpuga. Lumalabas sa Paulo na gano'n na wala talagang nanonood dyan dahil limited naman din kasi ang personnel natin dyan sa Security Management Division. Sa tingin niyo ba may basehan yung sinasabi ni Mancao na may nagbabanta raw o may pagbabanta sa kanyang buhay? Yung party na yan, very clear yun doon sa opposition niya. Dahil may dalawang akusado yan, sila malabanan, yung sa pagpatay kay Bobby Dasir at saka kay Emmanuel Corbito. Apo. May dalawang akusado dyan na nasa kulungan ng City Jail of Manila, si Mr. Malabanan. Nag-file sila ng motion sa husgado na dalhin din si Cesar Mancao doon sa kulungan nila sa City Jail. Definitely nag-file ng opposition si Cesar Mancao citing security reasons dahil dati namang official ito ng Philippine National Police. Marami rin ikinulong yan na I do expect na hanggang ngayon nasa City Jail pa ng Maynila. Yun ang sinight niya doon sa opposition niya na yung buhay niya ay medyo tagilid doon sa City Jail kaya gusto niya manatili dito sa NBI. And then yung Department of Justice, yung prosecution naman, joined him in his opposition na wag siyang ilipat sa City Jail. But then ang husgado nagpalabas ng kaukulang desisyon na i-transfer si Cesar Mancao sa City Jail. Ngayon, itong hinihiling nga niya na manatili siya sa NBI, sa tingin niyo ba ay magiging posible pa rin ito kahit na may utos ang korte?
Ako naman personally kaya nga I'm urging Cesar Mancao na sumurrender na lang kagad dito sa NBI dahil may proseso pa naman na gaya nga ng nasabi ni Secretary De Lima, pwede pa naman sila mag-file ng motion for reconsideration. Aha. Para yung judge ay pakinggan naman yung side ng prosecution, yung side ni Cesar Mancao. Kung may katotohanan naman kung delikado ang buhay niya sa city jail, kung andito lang, mas safe siya dito sa NBI, I think yung judge naman siguro might reconsider her decision. May malaking gastos po ba kung manatili siya dyan sa kustodiyan ninyo? Hindi naman. Yung regular pa rin, yung budget para sa isang detainee o sa isang testigo, yun naman ang binibigay ng NBI natin. Aha. At itong pagpuga nga niya ay kakasuhan ba si Cesar Mancao sa kanyang pag-eskapo? Ano po yan, Paolo? Kakasuhan po ba itong si Cesar Mancao sa kanyang pag-eskapo? Siyempre, dahil andito siya, under custody siya ng NBI, yun ang mangyayari din sa kanya. Mapapailan siya ng additional na charges sa ginawa niya rito. Kaya lalong dadami ang problema niya. Without going into details po ba, ay meron ba tayong mga leads no, kung nasaan siya ngayon? Dahil he's very, well, not visible, no, pero nagpaparamdam siya no, sa media, nagpapa-interview siya at ipinapaalam niya talaga, binabahagi niya yung kanyang mga saloobin at mga hinaing. So far, meron naman tayong workable leads dito. It's only a matter of time na hopefully sana na ma-apprehend namin kaagad si Cesar Mancao. Pero linawin po natin, hindi naman wala namang order na kasi di ba sabi niya hanggang patayan. Sa tingin niyo hindi man naabot sa ganon? Sana naman hindi na umabot sa ganong ending na medyo marahas at madugo. Ang lang natin, ang mensahe natin kay Cesar Mancao, it's better for him to surrender and then avail of the judicial process na yun ang tamang dapat gawin. Hindi yung tatakas at tapos magpapa-interview sa labas. Opo. Sir, maraming salamat po sa update at sa oras at hingi po kami ng update sa darating na mga araw din po. Anytime. Maraming salamat, Paolo, at saka mabuhay ka. God bless po. Salamat. Deputy Director for Intelligence Services, Mr. Reynaldo Esmeralda ng NBI.